Magtatanghali na pero 700 piso pa lang ang kinikita ni Ben sa pamamasada nito ng jeep. Kadalasang naiuuwi nito dati ay 1,500 pesos sa isang araw pero sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng krudo, mukhang liliit pa ang maiuuwing kita nito. Ano kasi nga time, awan pa ma'am, negative pa lang ma'am. Unless nga ingana kami, overtime kami, mga 6 to 7. Awan pa kasiguraduan na din ma'am nga adati yawid mi. Kasi J-Crudo halos apan amin kun boundary. Kaya magandang balita para sa kanya ang dagdag na pisong provisional fare increase ng LTFRB na ipapatupad sa ika-8 ng Oktubre. No tutuusan ma'am kasla kurang pa ilatang pasalamat tayo lahat man taada. Dakkel latang kanya tayo benepisyo pang dayon iti pang krudo ma'am. Yung po kasi 1 peso provisional increase ano po. Ito po ay dahil nagre-request din yung mga iba't ibang public transport groups na dahil nga dito sa patuloy na pagtaas ng fuel, temporary lang habang hindi pa nila nare-resolve yung talagang position ng mga iba't ibang transport groups. Pero para kay Abram, hindi solusyon ang dagdag pasahe para sa pagtaas ng presyo ng krudo. Krudo na lang ko di ko mabawasan hangan day. Gamin kaasimot lang nagijay commuter tayo ngay. Dahil lang di krudo lao na iti babada ko Hati naman ang opinyon dito ng publiko. Siguro may negative impact din sa consumers kasi minsan sobrang taas ng bilihin din. Medyo masakit din sa bulsa yung 1 peso din na additional. Pero for me na sapat lang yung kinikita ko, okay lang naman po kasi nakakatulong naman din po sa mga drivers. Depende rin kasi, hindi naman pare-parehas ang tao. Maintindihan mo naman yung mga drivers, di ba? Lalo na driver yung asawa ko. Kaya naintindihan ko kung sa pagtaas ng pamasahe. Kaya para sa akin, okay lang. Kasi 1 peso, lang naman yun. Parang tulong mo na rin sa mga drivers na pandagdag. Lalo na ngayon, mahirap ang biyahe at mataas pang krudo. Paglilinaw ng ahensya, ang dagdag na piso sa pamasahe ay para sa unang 4 na kilometro at wala nang dagdag sa mga sumusunod na kilometro. Samantala, sinisimulan na rin ng ahensya at ng Land Bank ang pamamahagi nito ng oil subsidy sa mga PUV. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.